Sa bawat malambot na tinapay, sa bawat kagat ng pandesal tuwing umaga, may isang tahimik na bayani, hindi nakikita pero napakahalaga. Ito ang yeast, isang maliit na organismo, ngunit may napakalaking papel sa kasaysayan ng pagkain ng tao. Pero saan nga ba ito nagmula? Paano natin ito natuklasan? At bakit hanggang ngayon, hindi pa rin ito napapalitan? Ano ang yeast? Ang yeast na pangunahing sangkap ng tinapay ay isang uri ng fungus, isang buhay na organismo, at oo kapamilya ito ng mga kabuti. Ang pinakakaraniwang uri nito ay ang Saccharomyces cerevisiae, na kilala bilang sugar-eating fungus. Kapag pinakain mo ito ng asukal, naglalabas ito ng carbon dioxide at kaunting alcohol. At dito nangyayari ang magic. Ang carbon dioxide ang dahilan kung bakit umaalsa ang dough. Lumalaki ang tinapay, nagiging malambot, at nagkakaroon ng airy texture. Sa madaling salita, ang yeast ang nagbibigay buhay sa tinapay. Sino ang unang gumamit ng yeast? Ang mga sinaunang Egyptians ang pinakaunang kilalang gumamit nito. Mahigit 5,000 taon na ang nakalipas, mga 3,000 BCE. Ayon sa kasaysayan, isang aksidente ang nagpasimula nito. Isang dough na naiwan, napasukan ng natural wild yeast mula sa kapaligiran na dala ng hangin. At kinabukasan, ito ay lumobo. Nang lutuin nila ito, nakagawa sila ng unang leavened bread. At nang ito ay lutuin, hindi ito naging flat, kundi umalsa at naging mas malambot. Isang simpleng aksidente na naging isa sa pinakamahalagang tuklas sa kasaysayan ng pagkain. Ginamit nila ito sa tinapay, beer. Oo, parehong yeast ang ginagamit. Mula sa Egypt, kumalat ang paggamit ng yeast sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Greece at Rome, ginamit ito sa paggawa ng tinapay at alak. Sa Europe, naging mahalagang bahagi ito ng baking culture. Sa Asia, ginamit ito sa iba't ibang fermented foods. Noong unang panahon, hindi pa nila alam na yeast pala ang dahilan. Tinatawag lang nila itong starter, mother dough, or natural fermentation. Noong 1800, isang scientist ang nagbigay linaw sa misteryong ito, si Louis Pasteur. Natuklasan niya na ang fermentation ay hindi lang chemical reaction, kundi gawa ng living microorganisms. Ito ang nagbukas ng pinto sa modernong paggamit ng yeast. Naging kontrolado ang fermentation, naging mas consistent ang kalidad ng tinapay, at nagsimula ang industrial baking. Sa modernong panahon, ang yeast ay ginagawa sa controlled environments. Pinapakain ito ng molasses, asukal mula sa tubo. Pinaparami sa malalaking fermentation tanks. Pinoproseso para maging iba't ibang uri ng yeast. May 3 pangunahing uri ng baking yeast. Isa, fresh yeast, cake yeast. Basa at malambot. Madalas gamitin sa professional baking. Mas mabilis mag-react. 2, active dry yeast. Butil-butil. Kailangan i-activate sa maligamgam na tubig. Mas matagal ang shelf life. 3, instant yeast. Mas pino ang texture, hindi na kailangan i-activate. Diretso na sa harina. Ito ang tahimik na pundasyon ng maraming pagkain sa buong mundo. Sa bawat pag-alsa ng dough, may kwento ng agham, kasaysayan, at aksidente. Mula sa sinaunang Egypt hanggang sa modernong kusina, ang yeast ay patunay na kahit ang pinakamaliit na bagay, kayang magdulot ng pinakamalaking pagbabago.